Mga kalupon, tandaan po natin ito na hindi lang tayo tagapag-ayos ng mga away sa ating kani-kaniyang barangay. Tayo po ay tagapangalaga ng hustisya sa ating barangay. Kung ginagawa rin lang po natin itong katarungang pambarangay, lubos-lubusin na po natin mga kabarangay. Tandaan niyo po na itong ating posisyon, itong tungkulin natin bilang lupon, ito po ay ating pinanumpaan. Kaya po magandang ayusin natin ang pagsasagawa ng batas katarungang pambarangay. Dahil sa isang maling proseso, maaaring tuluyang mawala ang karapatan ng isang tao na makamit ang hustisya. Magandang araw mga kabarangay, kumusta na po kayo? Muli, ako po si Jeffrey at sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang konsepto na kadalasan hindi nabibigyan ng sapat na pansin. Ano ito? Ito po yung suspension o interruption ng prescriptive period sa katarungang pambarangay. Bakit nga ba ito mahalaga mga kabarangay? Dahil ito po ang nagsisilbing orasan ng hustisya. Kapag nagkamali tayo sa paghawak nito, maaaring mawalan ng karapatan ang isang complainant na magsampa ng kaso sa korte. Ano ang prescriptive period? Ang prescriptive period ay ang takdang panahon kung kailan dapat maisampa ang isang kaso, criminal man o civil. Kapag lumampas ka na sa panahong ito, prescribe na ang kaso. Ibig sabihin, hindi mo na ito maaaring isampa pa sa korte. Kaya po mga kabarangay, napakahalaga nitong prescriptive period. Ano ang mangyayari kapag nag-file ng reklamo sa barangay? Kapag ang isang reklamo ay isinampa sa punong barangay, may magandang balita. Napipigil o nasususpinde ang pagtakbo ng prescriptive period. Ano po ang ibig sabihin nito? Una, parang pinindot mo yung pause button ng oras. Pangalawa, hindi mo natatakbo ang bilang ng araw o buwan. Kailan ito magsisimula? Sa mismong araw ng pag-file ng complaint sa tanggapan ng punong barangay. Kailan naman magpapatuloy ang oras? Hindi po habang buhay, nakapose ang oras. Ang prescriptive period ay magpapatuloy muli kapag natanggap na ng complainant ang alinman sa mga sumusunod. Una, Certificate to File Action o yung CFA. Pangalawa, Certificate of Repudiation. Pangatlo, o anumang dokumento na nagsisilbing tapos na ang barangay proceedings. Sa madaling salita, pag tapos na ang proseso sa barangay, aandar na po ulit, tatakbo na po ulit ang oras. At ito naman mga kabarangay, ang pinaka-critical na parte. Kahit nakapose ang prescriptive period, hindi ito maaaring lumampas ng 60 days. Ano ang ibig sabihin nito? Kung tumagal ang barangay process ng higit sa 60 days, kahit hindi pa tapos ang mediation o conciliation, aandar na ulit ang prescriptive period. Delikado po ito mga kabarangay. Kaya kung hindi ito alam ng lupon, maaaring lumampas
sa deadline ang complainant at tuluyang madismiss ang kaso sa korte. Ito po ang timeline ng katarungang pambarangay. Para mas malinaw, himayin natin ang proseso. Number 1, sa mediation stage, dapat mag-set ang punong barangay ng hearings within the 15 days period. Number 2, pangkat stage, ang pangkat tagapagkasundo ay may 30 araw para resolbahin ang kaso. Number 3, repudiation period. Kung may kasunduan, may 10 araw ang mga partido para i-repudiate kung may panlilinlang, dahas o pananakot sa kaniyang pakikipagkasundo. Kaya yun pong total possible timeline halos pasok sa 60 days. Pero kapag lumampas, magkakaroon po ng problema. Silipin po natin ng bahagya itong Certificate to File Action o CFA. May expiration ba ang CFA? Ang sagot, walang specific expiration ang CFA dahil hindi naman nabanggit sa batas. Pero ang prescriptive period ay magpapatuloy na. Ibig sabihin, kung may natitira ka pang 10 araw bago mag-prescribe ang kaso, 10 days na lang talaga ang natitira para magsampa sa korte. Pwede bang dumiretso na lang sa korte? Yes, may exception. Kung malapit nang ma-expire ang prescriptive period, pwede kang diretsyong magsampa sa korte. Bakit? Para maiwasan na mabar o madismiss ang kaso dahil sa prescription. Kaya ito po yung reality check para sa mga lupon. Hindi sapat na marunong lang tayong makipag-areglo. Kailangan alam din natin ang legal implications ng bawat hakbang natin dahil ang maling delay, ang hindi tamang pag-issue ng certificate o ang kawalan ng kaalaman sa prescriptive period ay maaaring magresulta sa kawalan ng hustisya. Kaya ito po yung mga practical tips sa ating mga lupon tagapamayapa. Una, i-track ang petsa ng filing. Pangalawa, bantayan ang 60-day limit. Pangatlo, huwag nang patagalin ang proseso. Pangapat, siguraduhin tama ang pag-issue ng CFA. At ang panglima, i-inform ang parties tungkol sa prescriptive period. Ito po ang aking huling gustong sabihin sa inyo tungkol po sa topic na ito. Ang katarungang pambarangay ay hindi lang simpleng pag-aayos ng away. Ito po ay isang seryosong responsibilidad. Bawat araw na lumilipas, bawat papel na pinipirmahan natin may epekto sa karapatan ng ating mga kabarangay. Kaya kung ginagawa na rin lang natin ang barangay justice, gawin natin ito ng tama, ayon sa batas at may buong kaalaman sa katarungang pambarangay law. Dahil sa huli, ang tunay na sukatan ng ating serbisyo ay hindi lang sa dami ng kaso na ating naayos, kundi kung naibigay ba natin ang tamang hustisya. Kaya po mga barangay, mga kalupon ko, kung ang video pong ito ay nakatulong sa inyo, maaari niyo pong i-like, maaari niyo pong i-share sa inyong mga kabarangay.
At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe dito sa Katarungang Pambarangay Channel sa YouTube, kayo po ay aking ini-invite. Dahil ako po, weekly, ay nag-upload ng mga videos dito tungkol sa Katarungang Pambarangay, tungkol sa Lupon Tagapamayapa. Muli, maraming salamat po at ako po si Jeffrey.